Sa mga idol, so today dumating na yung receiver, yung regulator na bago. So, ang gamit kong regulator dito is Taiwan. Ito, Taiwan made PCP regulator. So, 1.8 output. So, dito mga idol, sa paglagay nito, lalo na sa mga ganitong unit, kasi wala naman itong knockdown sa loob. So, kailangan natin siyang buksan. So, bubuksan nyo muna ito mga idol. Okay. Fully open muna natin. Okay. So, ang tatanggalin dito natin mga idol is yung kanyang spring. Ayan, itong dalawa. So, tatanggalin na natin to. As you can see dito sa kanyang regulator mga idol, sobrang kapal ng grease na nilagay nila dito. So, kukunan natin yan. Ayan. Napakakapal na silicone grease yung nilagay nila dito. So, linisan muna natin yan. So, sobra-sobra yung grease na nilagay nila. So, clean up muna tayo. Kasi yung mga grease kasi na yun mga idol, eventually, madadala yan ng hangin. Ayan, pupunta yan doon sa internals niya. Okay. Lagay na natin siya. Okay. So, okay. Ayan pa muna ng konti. Okay. Okay, pasok. Tapos, tsaka natin ilagay ito. Okay. And we're good. So, muna natin yung ilock itong set screw niya. So, lagay muna natin siya dito sa kanyang PCP tank. So, 0.25 lang yung gamit ko mga idols. Kasi nga, compact build yung gagawin ko. Meron sanang 0.22 nito. Kaso yung 0.22, nasa 1.8 yung price. Ito, nasa 1.5. Mas mahal yung 0.22 compare sa 0.25. Kasi yung 0.22 kasi, slim tank din siya. Yan, slim tank yun. So, yan. Okay, goods. So, dito naman tayo sa receiver. So, dito mga idols, makikita niyo meron siyang extra o-ring dito. Yan, yung extra o-ring na yan, makukuha niyo yan doon sa spare ng inyong, meron kasing spare o-ring kit, yung mga Taiwan regulator. So, meron diyang extra na black na o-ring kasama sa package. Yun yung gagamitin nyo, ilalagay nyo dito. So, ilagay na natin ng silicone. Konting patak, tapos ikakalat. Ganun. Okay. Tapos lagay na natin siya dito sa receiver. Okay, docs. So, hindi na kailangan na sobrang higpit pa. Yan, goods na yun. So, nangyari kasi sa iba mga lollies, mga idols, is itong pillport, minsan nandito sa ibabaw. So, ang gagawin niyo mga idol, kaya huwag niyo muna siyang hihigpitan dito kasi pwede niyo kasi itong maikot ng konti pag ganun. So, pwede siyang ipababa o ipataas para makalibrate niyo. So, yung iba naglalagay ng shim, naglalagay ng mga spacer, ganun. Pero ito sa akin, thank God, hindi naman siya nag-i-interfere dito. Nandito siya sa ilalim. Tapos yung pressure gauge niya is visible pa rin. Hindi siya matatakpan ng barrel. So, lock na natin to. Okay. And dito naman sa barrel. So, nalagay ko na yung shroud. So, yung shroud na gamit ko nga pala mga idols is made by Sir Warren. So, 4 set screw. 1, 2, 3, 4. Tapos, ang ginagandahan dito sa shroud niya mga idols is meron siya dito o-ring. Diyan sa loob. Ayan. So,
So pag papasok natin siya, hindi lalabas din sa mga ninipis na gaps yung hangin. Put natin, ganyan. So huwag muna natin itong hihigpitan. So ngayon mga idols, maglalagay na tayo ng hangin. So hindi ko na ipapakita sa inyo. So mano-mano lang muna yung paglalagay ng hangin kasi hindi pa tayo nakakabili ng electric na PCP pump. Pero may plan ako bumili ng electric na PCP pump kasi nga nagbibuild na kasi tayo ngayon ng mga pambenta. So gaya nito, pambenta to mga idol, bibenta ko tong unit na to. So sa paglagay ng hangin sa pagkarga, hindi ko na ipapakita sa inyo kasi manual kasi. Tapos naka-body cam ako, maalog lang din. So ganito yung trick ng mga idol. Pag nag-leak siya dito, pwede siyang gamitan ng pliers. Tapos i-ano nyo siya, hilayan nyo pa dito. Pero sa akin, ang ginagamit ko is drill. So ganyan. Ayan. Tapos pakagat nyo lang yung drill. Ayan. Tapos ang gagawin nyo, hila kayo both ways. Hilayan nyo dito. Hilayan nyo dyan pa dito. Pag ganun. Para hindi siya mag-leak. Okay? So, pakita ko na lang sa inyo pag ilublob ko na siya sa tubig. So, ayan mga idol. Goods na siya. So, walang leak. Nalagay ko na din siya. Nalublob ko na siya sa tubig. So, goods na. Meron na siyang mahigit 1,000 PSI na laman. Okay? So, sa pag-dry nga pala mga idols, make sure nyo mga idols na walang matirang tubig dito. Yan din yung rason mga idol ko bakit tinatanggal ko yung mga screw dito, yung mga set screw. Kasi pag yung mga set screw nababad tapos hindi nyo siya na-dry, magra-rust yan. So, ang ginagawa ko talaga, tinatanggal ko yung set screw, yung dito sa may swing. Tapos pagtapos nyan, dinadry ko using blower. So, buga-bugahan nyo lang yung mga parts para matanggal ng total yung mga tubig. Okay? And ngayon, proceed tayo. Kasi tapos na tayo dun sa nakakapagod na part. So, ngayon na alam na natin na wala siyang leak. Patuloy na tayo sa pag-build. Okay? Ayan. Ngayon mga idols, kasi tapos na tayo doon. Dito, may mga tubig pa rin ito ng konti. Pero ganito lang yung pagtanggal yan. Ayan. Kuha lang tayo ng ganito. Paluin natin ng konti. Ayan. Ganun. So, ayan. Tanggal na yung mga tubig sa loob. Okay? So, lagay na natin, balik na natin yung kanyang swing. So, of course, again, dahil may o-ring, dapat may silicone oil. Ganun lang. Pasok natin yan. Kulang pa ng konti. Okay. Ganyan. Okay. Tapos pati dito sa loob. So, may mga extra silicone oil pa kasi yung daliri ko. So, yun yung nilalagay ko dyan. Okay. Tapos, yung paglagay nito, pa-circular yung motion. Ganito. Ayan. All goods. Lagyan na natin yung locking ring. So, lock ring. Pasok. Ang gamit ko pang lock sa kanya mga lodis is itong pang tanggal ng circlip. So, 1, 2, 3 lock. Goods na yun. Hindi na kailangan na presahin kasi meron niyang set screw. So, hanapin na natin yung set screw niya. Ayan. So, minsan kasi nandyan. So, hanapin niyo lang. May butas naman yun. Pero nakita niyo na yung set screw. Ayan, lock na natin. So, sa pag-lock ng set screw, medyo laki pala ito pala. Okay, sa pag-lock, hindi na kailangan na sobrang higpit. Ayan, goods na yan. Okay, so nalagyan na natin yung set screw. Ngayon naman, ilalagay na natin yung barrel. Okay, so again, nalagay ko na yung shroud.
Kasi yung barrel kasi nito hanggang dito lang. Nandito lang yung barrel niya. So, kailangan talaga siya ng shroud. Okay. Tapos yung barrel na to, tight fit talaga siya. Tight fit siya dito sa receiver. Actually, niliha ko pa to. Kasi tight fit talaga siya. Okay, ikot-ikotin niya lang. Ganun. Yan. Pagpapasok na. Goods. Ganyan. So, dito naman sa pag set ng o-ring dito, diin nyo lang ng konti. Ganyan. So, wag na sobra. Okay? Ganun lang. Wag nyo yung igaganon nyo. Yung persena uso na pag ganun. Kasi masisira yung o-ring yan. So, konting tulak lang. Ganyan. Na yan. Makikita nyo na nag-set na. So, yan. Goods na yan. Lagyan na natin yung set screw. So, dito ako mag-start. So, okay. So, kailangan talaga na yan. Marami kayo dapat tools para mabilis yung trabaho. Okay. Push ko pa ng konti. Ganyan. Okay. So, okay. Konti pa. Okay. Okay. So, kailangan may konti siyang pressure. Check natin. Sa pag-check naman, ganito. Maglagay kayo ng silicone dito sa barrel. Silicone dito. Ayan. Tapos pag nilapat natin yung swing, dapat yung silicone na yun kakalat. Ayan. So makikita nyo, kumalat siya and then napunta siya doon sa o-ring ng swing. Kasi pag hindi yan siya kumakalat, meaning hindi naglalapat yung o-ring nyo doon sa chamber, loading side ng inyong barrel. So, all goods na yan. Ngayon, lock natin siya. Yung mga remaining lock. So, yung lock nga pala nito na Allen is M6. M6 yung nut nito ay screw. Grab screw niya is M6 by 6. M6 na thread tapos 6 mm yung haba. So, 6 by 6. Ito namang sa swing is M8. 8 by 8 din yan. Okay, tapos higpit. And higpit. Tapos higpit. Ayan. So, hindi nyo kailangan mga idol na talagang persahin pag naghihigpit kayo dito. Kasi yung barrel kasi is brass. So, naturally, magdidig in talaga yung hardened steel na screw. So, once na na-feel nyo na parang dumiin na, huwag nyo na siyang pasobrahan pa. Kasi, goods na yan. Okay? Okay, ganyan na siya. Ayan yung magiging itsura niya. Ang ganda. So, yung shroud nito, sa paglagay naman ng shroud, although itong shroud na to is maliit. Ito yung carbon fiber tube. So, maliit siya. So, hindi yun yung ilalagay ko. Temporary lang. Kasi, inaantay ko pa yung isa na mahaba. Ito kasi, yan, short siya. Bitin. Nandyan na siya. So, bitin siya. Pero, ilalagay ko lang to for demo. Yan. So, ganyan siya. So, yun yung isa sa kinagandahan ng barrel shroud na to. Ni Sir Warren kasi hindi mo makikita yung connecting points niya. So, yung carbon fiber lang talaga yung makikita mo. Tapos, close natin. Okay. Ngayon siya. Diba? Ganyan lang siya ka-short. Ngayon, ilalagay na natin yung finish na trigger assembly. So, dun sa mga bagong punta pa lang dito sa page ko, yung assembly pala nitong trigger, yung lower receiver na to, is meron akong video. So, punta lang kayo dyan sa page ko. Tapos makikita nyo yung video nito sa pag-assemble. Kasi nga, ito na yung part 2. So, siguro sa last part nito, yung
pagka-cut ng carbon fiber shroud, carbon fiber tube, yung papakita ko sa inyo. Okay. So as you can see, shorty kung shorty talaga. Ayan. So yung tension ng hammer nito, hindi ko pa binago. Nandun pa siya sa pinakamalambot na settings. So try natin iputok mga lodis. Okay. Okay, so lagyan muna natin silencer. Pero bago yan, ilock muna natin temporarily itong shroud na to. Ayan, lock muna natin siya. So check natin. Diyan. Dito. So temporary lang muna natin siya, ilock natin siya. Para hindi siya sumikad pag pinaputok natin. So dito lang muna siya, temporary. Pag dumating na yung mahabang fiber tube at nakat ko na, papalitan ko din to. So, okay. Ayan. Lagyan natin yung silencer. So, yung silencer nito is 3D printed lang din. So, ayan. Shorty kung shorty talaga. Goods. So, try natin patok. Grabe, sobrang lakas. Napakalakas. So, 1,000 lang yung laman nun. Sobrang lakas. Goods na goods din. So, yung scope natin is hindi pa naman natin yung 11mm ko na mount. So, yung scope mount ko na 11mm is hindi pa naman natin. So, hindi pa natin malalagay. Siguro sabay na lang sila dun sa last part, sa part 3. Pag nalagay ko na din yung yung kanyang scope at saka yung proper niya na carbon fiber tube. Kasi itong carbon fiber tube na to is lang yan, for testing. Kasi dapat talaga matatabunan siya hanggang dito. Yan, hanggang dito yan. Pero short kasi ito na carbon fiber. So, pero ngayon, ito na yung itsura niya. So, buong-buo na talaga siya, mga idols. So, okay. Ayan. All goods. Napakaganda na. Mamaw na mamaw yung itsura. And again, hammer type. Okay. So, ito is for sale. For sale to mga idol. Yung price, i-reveal ko na lang pag nabuo na talaga siya. Pag na-complete na talaga lahat ng build, pag naputulan ko na siya ng bagong carbon fiber tube. So, doon ko na lang i-reveal yung totoong price nito. Pero, hint lang, hindi siya ganun ka budget meal. Kasi nga, kita nyo naman sa build pa lang, yan, complete build kasi siya. Yung iba kasing nabibili nyo na ganito, naka China reg, tapos naka sleeve lang na barrel, tapos walang shroud, walang scope, so walang mga bipod, walang mga underrailings. So yan yung mga nabibili natin kadalasan, so basic na build. Pero itong nakikita nyo dito, magiging full build talaga siya, complete build. Ang wala lang dito is yung pump. So pag natapos siya mga idol, dyan siya, dyan papatong yung scope. So nandyan yung scope. So ngayon pa lang, grabe, ang ganda na niya tingnan. So paano pa kaya pag natapos na talaga siya. Okay. So siguro mga dyan siguro. Kasi low profile yung binili ko na 11mm. So mga hanggang dyan talaga siya. So for now, ito lang muna. And as you can see, in a way, naman talaga ito buo na talaga siya. Yan. Kasi, ito na, nandito nakasalpak na yung barrel. And,
Nandiyan na lahat ng mga kailangan. So, sa ano naman ito, ipakita ko sa inyo yung kanyang total length. So, kung lalagyan natin siya ng silencer, magiging 30.5 inches. So, 30.5 pag may silencer. Pag walang silencer, tanggalin natin. Tanggalan natin siya ng silencer. Ayan. Kunin ko na muna to kasi hindi namin ito gagamitin. So, pag walang silencer, magiging ayan, siradong 26. Ayan, 26 inches. 26 inches lang siya pag walang silencer. Siguro, pag ginawa natin tong folding bat, pag naka-folding bat siguro, magiging mga 20 inches na lang siguro. Pag ginawang folding bat. Ayan, 20 inches. Pero mas gusto ko kasi na hindi naka-folding kasi yung folding kasi lalong-lalo na pag hindi ganun kaganda yung quality ng folding bat, maalog. So, nagiging cause pa siya na hindi maging accurate ng shots niyo kasi maalog. Unlike siguro kung yung nabili ninyong folding adapter is yung mga mamahalin or magandang quality. Again, meron din si Sir Warren Sumailo na na good quality talaga na folding bat adapter. Pero yun nga lang, 2.5. 2.5 yung price nun. Compare mo dun sa mga nabibili sa Shopee, Lazada na 750 lang. Meron nga mas mura pa sa 700. Pero yun nga lang, maalog talaga. So, ito, goods na goods nito. Yung size na 26 inches. Shorty na talaga yan and marami kayong pwedeng makuha ng mga bag, mga rifle bag, mga airsoft bag na kasya-kasya lang to. So, pwede kayong bumili ng 28 inches na bag para may allowance pa rin siya. So, 28 inches na bag, maybe Trailman yung brand or ano ba. Pero kayo nang bahala dun. Ayan, 26 inches. So, makita nyo yung barrel niya, yung dulo ng shroud, tsaka yung dulo ng tube, pantay. Ayan, meron tayo siguro mga mas mataas lang siguro yung shroud ng at least mga 3 to 2 mm lang siguro. Ayan. Yung sa weight naman nito, I'm sure mga siguro sa ganito pa, nasa mga 2 kilos. Kung lalagyan na natin ng scope, siguro aabot na to ng more or less 3 kilos. Pero again, that's very light. And again, napaka-maneuverable niya. So, maganda to pantambang, pang rat patrol, kasi magaan lang siya. Tapos hindi siya ganun kahaba. So, hindi siya sasabit kung saan-saan. So, yun lang mga idols. Abangan nyo yung final, part 3 and final na video sa build series natin ng Phoenix 4. So, again, napakaganda ng ano na to, ng receiver na to. And bilib na bilib ako sa valve, sa design ng valve nito. So, shout out sa iyo, Sir Chuy Alison, and sa lahat ng mga bumubuo ng Phoenix PCP. Sa napaka-solid na receiver na ito.